Good morning everyone! Another day, another vlog po tayo. Ang ganap po natin, bahay lang. Wala po pala akong pasok today kasi kagabi nag-message sa akin si Steph, yung boss ko, na free ako today. Kay today po sa Netherlands, Liberation Day. Baga sa atin, Independence Day nila, so holiday po. Kaya instead na mag-work, in-invite ko na lang po dito si Daisonina, kasama yung mga bata na magpunta po dito sa bahay. Mag-lunch kami mamaya dito para makapaglaro din po sila Matthew at Camila, tapos si Zoe at Ken. Gawa tayo nga ng milk nila ni kuya. Tomorrow anak, balik school na. Sino na-miss pa sa school? Liana. Sino pa? Na-miss niya talaga yung best friend niya dun, guys. Joshua? Sino pa? Rafael. Oh. Tali ko mamaya ko tinakbo. Mama. Po. Weet je toen zagen wij bij de Happy Meal? Opo. En toen gingen ze niet gaan zeggen. Yeah, jammer. Ikaw? Hail, store fire. Mamaya hagapitan ko yung kuko mo kay kahaba na. Si Lito guys, nandito na din. Kagigising lang. Yung buhok niya, okay, nagupitan natin kahapon. Maganda na magupit ko, di ba? Emo. Siguro ka mga 90s. Dapat mag-ano ka din, mag-eyeliner mamaya. Para imong-imo ka. Kasi gano'n. Gano'n tulong mo, Lito? Masarap. Kagabi nga guys, nag-message yan siya nung umakyat na kami sa taas. Pero hindi ko na nabasa. Kaninang umaga ko lang nabasa. Nabukas pala yung pinto ng... Ay, pinto! Bintana dun sa taas. Buti na lang nalaman niya kung paano sarahin. Ilagay ko na pala ngayon dito guys yung tent ng mga bata para mamaya. Medyo basa pa nga ng konti pero kahit mag-try man ito mamaya dito. Tuyo. Ay, kuliktad. Dito kami mamaya mag-play, okay? Matthew, yung kafar. Diyos ko, Lord. Gusto niya dito magganyan-ganyan, oh. Sige nga, kung marunong ka. Diyan lang para hindi ka madulas, okay? Kuya, may mga pencils pa kayo dyan na nasa loob ng tent. Ilagay nyo sa bag para hindi mamaya makalat. Tingnan nyo yung laman, guys. Ang Larson, ha? Mama! Po. Maar ik moet toch mijn helm nodig? Opo. Mama, Po. daar is dat. Daar. Ang ano? Wat ga je doen? Oh, sige. Mamaya, linisin nyo yan dyan, ha? Maar ik kan nog niet gepakt. Kaya mamaya na lang. Okay? Okay. Mag-helmet na tong isa dito. Isara mo na yan dyan, Paura, please. Mila, pasara po mamaya ng dyan, kaya baka pumasok yung lamok, okay? Mila? Siya. Mama, ik zag al heel erg vaak. Rotsen hierop, rotsen hier binnen. Yeah, kaya kailangan sarado yan dyan lagi. So, Mila, update pala sa tinanim kong plants kagahapon, guys. Tingnan natin. Kailangan ko na naman itong lagyan ng tubig mamaya. Kaya need po yan kapag bagong tanim yung plants. Tapos yung dalawang rose din dito, oh. For now, okay pa yung itsura. Tingnan natin after ilang araw kung mabuhay talaga tong bigay ni Binan dito. Na rose, kaliit ganyan, guys. Kaya subaybayan din nyo po yung paglaki. Po! Ano po? Mag-ingat kuya, okay? So. Oh, sige, ako na dyan bahala. Ako na bahala dyan, Paora. Si Marcel po na ngayon, guys. Wala po dito sa bahay buong araw. Kasi nagpunta po siyang Belgium sa Antwerp. Kaya kami lang po dito ng mga bata tapos si Lito. May business transaction kasi ngayon si Marcel doon. Sabi ko sa kanya, mag-ingat mag-drive. Uy, kay kadami po ngayon talagang na-aksidente. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Diyos ko, katakot. Sana yung mga driver talaga mag-iingat. Kaya sabi ko kanina kay Marcel, mag-ingat ka talaga, ha? Sabi ko, alam ko maingat kang mag-drive, pero maging alerto ka na lang din.
Kasi kahit gaano po tayo kaingat mag-drive, may mga tao din po talagang balasubas. Kung maka-drive sa kalsada, parang sa kanila ba? Kaya mag-ingat po kayo dyan, guys. Tsaka kung magkuha man kayo ng license, siguraduhin nyo na. Alam nyo yung minamaneho nyo din. Feeling ko lang ha, ang nangyaring dyan, sa NAIA, yung driver po ng SUV, feeling ko hindi niya nalagay sa park ata or sa neutral yung niya, monobela. Kasi kung makikita sa video po, dire-diretso talaga yung niya, yung sasakyan. Baka automatic yun, tapos pag on niya ng sasakyan nga, kung naka-driving yun, diretso talaga yun andar kasi automatic Kaya pag automatic po yung mga dinadrive nyo, i-make sure nyo na pagbaba nyo ng sasakyan, naka-brake na kaagad or naka-set na kaagad yung manual, yung monobela sa sa parking or neutral para hindi mag-andar pag i-on nyo yung sasakyan. Kay grabe talaga. Maawag daw ko sa tatay ng bata. Ihatid sana siya abroad. Ngayon, siya lang magatid sa anak niya. Ay, Diyos ko. Kawawa lang. Tapos yung boss din na nakabangkay, nakatulog. Diyos ko, Lord. Ay, ano ba itong nangyayari sa mundo, oy? Kadami ngayon nagaganap na mga anik-anik. Lalong-lalo sa Pilipinas. Kaya, parang ayaw ko na lang manood ng TV Patrol, oy. Kasi may mga times na hindi ako makatulog, guys. Lalong-lalo na nung unang balita yung sa bus na may sakay din yung van ng mga bata tapos yung driver ng bus nakatulog. Ay, Diyos ko. Hindi talaga normal, guys. Promise. Lesson na talaga yan sa mga driver din natin dyan. Tsaka sa government din po natin, yung sa LTO, yung pag magbigay ka ng license, i-make sure nyo din po na marunong talaga yung binigyan nyo ng lisensya kay buhay ng ibang tao din yung kasalalay dyan May mga naririnig po kasi ako, may mga nakikita online na magbayad lang daw ng ganito, makakuha na ng license. Dito guys, hindi nyo yan magagawa. Kailangan mo ng 36 hours or more than 30 plus hours or depende siguro sa kabilis mo matutong mag-drive. Kaya dito din po sa Holland, hindi din basta-basta makakuha ng lisensya kay bukod po sa mahal, kailangan marunong ka talaga. Before ka pa mag-driving lesson, may ititake ka po munang tinatawag nila ditong theory. Kung mapasa mo yun yung mag-start ka ng mag-driving lesson. Pero pag hindi mo po muna yun mapasa, hindi ka pwedeng mag-driving lesson. Ganyan po dito sila. Kaya sana dyan sa atin sa Pilipinas, mas maging stricto. Hindi yung magbayad lang sa'yo kasi may pera, bigyan mo na kagad ng lisensya kasi nasa posisyon ka din para magbigay ng mga ganyang license. Dapat i-make sure talaga. Kay kawawa good, lalong-lalong mga bata po yung mga aksidente. Yan yung mga walang kaalam-alam. Pero may isang bata din na nakaligtas, diba, 2 years old. Kay naka-car seat din po siya. Importante talaga ang car seat, guys. Kaya kami, kay Lamat at Camila, lagi yan namin make sure na okay din yung sa nila upuan. Kasi nga, si Marcel minsan, mga long drive din, kailangan talaga yan. Kaya ingat na lang po talagang mag-drive. Alam nyo, sa mga nakikita ko, mas lalo kong hindi mag-driving lesson, sa totoo lang. Matakot ako, Yung iniisip ko pa lang, parang hawak ko na din yung ibang buhay ng ibang tao na magbisikleta na lang ako, mas safe pa. Kahit ka sa bisikleta, nagka-crash ako minsan nagtutumba. Yung pa kayo nasasakyan na. Kaya ingat po talaga tayo, guys. Tsaka wag din masyadong mainit ang ulo sa daan. Kaya uso din yan ngayon dyan sa Pilipinas. Maging lang din, mahaba dapat ang pasensya. Si Marcy, lagi ko yung sasabihan. Ikaw, pag naiinis ka sa daan, wag mong gagawin niya kapag sakay kami kay mag-aaway lang tayo. Kaya sinasabihan ko yan siya minsan. Pag may mag-overtake kasi sa kanya, yung mga driver na parang balasubas, mainis na yan siya. Biyan ko yan siya, relax, kalma, wag mo nang pitpitan, hayaan mo na. Kaya ang po kasi talaga ni Marcel, mga driver na ganyan, hindi dapat yung binibigyan ng lisensya. Kasi nga sa daan, di ba? Totoo din naman na dapat maging maingat ka talaga kasi kahit gaano mo ka ding mag-ingat mag-drive,
Kung yun nga, yung mga nakakasabay mo, walang pakialam, dyan talaga magkakaroon ng aksidente. Kaya minsan si Marcel naiinis din yan sa akin kapag sakay niya ako Kasi sinasabihan ko siya, huwag mo na ganyanin. Kaya magtutot yan siya, ayaw pa naman yan. Sabihin niya sa akin, hindi ikaw ang driver, ako ang namamaneho. Ang response ko naman sa kanya, ako yung sakay mo, buhay mo yung hawak ko. Ganyan po kami minsan sa sasakyan. Pero kailangan din natin ng habang pasensya, pangunawa. Kaya nire-remind ko yan siya lagi. Relax, it's okay. Huwag mo nang patula. Yung ninong-ninang ni Matthew tsaka Camila, isang beses daw, may sasakyan din sa kanyang parang malapit na sa likod ng sasakyan niya. Dapat may ano yan sila dito, may distance dapat yung sasakyan kung ilang centimeter or something or meter. Tapos, itong sasakyan, ibuntot ng buntot sa kanya. Sabi niya, delikado, kung mag-brake ako, diretso sa likod. Ang ginawa, good guy, nainis na siya. Bumaba siya ng sasakyan. Pinagalitan niya talaga yung driver sa likod. Talagang inaway niya. Siguro, bata pa din yun. Nag-adjust din siguro sa daan. Yan sinasabi ko din kay Marcel na baka bago lang yan, nag-adjust pa. Tsaka may matatanda din po kasing nagdadrive dito minsan na grabe din kabagal, guys. Pa! Ha? Ang ano? Oo po, mamaya ayusin yun, mama. Pag kaya nyo, ayusin nyo na lang, okay? Kain, guys! Yummy! May adobo po tayo ngayon. May, ano to? Ito, hipon. Tapos, kanin, cucumber, pinakagulay. At fried chicken. Ready nang mag-lunch dito yung mga bata. Tsaka si Day Antoinette. Bagoong pala to, guys. Nakalimutan ko ng pangalan to. Parang kasarap. May pagod siya. May taba-taba. Andito na sila Day Antoinette, guys. Pasok, Day! Pasok! Chan-chanada! Nandito naman po ang maingat. Yes, Day. Maglaro mga bata mamaya. Kaya tingnan mo naman andun yung tent na sa labas. Natumba na nga eh. Hala, hindi pa. Ay, hinangin. Kaya yung gitera ko, magpili din ako niya. Ako din yung gitara ko sa sandbag mo doon. Ay, wow. Natumba na naman yung tent nila doon, guys. Ay, gusto yun yung nila. laruin nila. Wala pa munang slide, ha? I'm proud of her. Malinis na. Yes, Day. Wala na. Ay, yan aking helper. May lagnat si Lito? May lagnat ka? Naka-medyos. Ready na kumain, Day. Ready na kumain. Wala naman. Kain na tayo. Tara, ma. Mga bata, mamaya na lang yan para makakain muna tayo. Hindi mapagalitan. Zoe? Jacket na si Zoe. Oh, sige, tara. Ay, kakaitante. Kain na, Lito. Yung Tsura pizza, ni Mila, guys. pala Nasa eh. labas, oh. Mama. Hinigaan na yung bisikleta niya. Parang naboboard ko siya ngayon. Gusto atang lumabas ng batang ko. Si Zoe tsaka Matthew, ayun, no, sa my tent. Tatampo na naman yan. Parang naboboard dyan si Mila. Humiga sa bisikleta. Kawawa naman yung bata, walang slide. Wala pa kasi, di pa kami nakabili. Maghiram muna tayo ng Sa mga kapitbahay dito, guys. kapitbahay. Nakauwi na yung mga bisita, guys. Si Mila gusto na naman pong mabisikleta. Ayan, oh. Ang galing na yun magbike. Tsuma. Kutsa. Diretso muna. Pero ando po kayo si Marcel muna. Hinatid sila, Di-Pressure sa station. Kaya tingin-tingin pa ata doon siya sa city. Sinama si Matthew. Si Mila lang po ngayon dito sa labas. Umiyak kasi to kanina. Kaya gusto rin sumama. Kaya pinagbisikleta ko na lang. Kagaling na magbike, oh. Kabilis-bilis pagod. Ba't siya, Mila? Oh. Nag-enjoy kayo kanina kay Zoe Nash, kaka kay Kenten. Ha? Lagay mo ito muna sa kukas na, okay? Okay. Naawa ako sa mga bata din kaya parang kinulang po sila sa garden, guys. Sa mga laruan nila doon. Pero plano na nga po namin ni Marcel magbili ng bagong slide dyan sa garden kaya para may palaro po yung mga bata sa mga darating na buwan. Lalong-lalong na sa summer. Kaya puro labas na naman po yung mga gawain itong mga bata ko po.
Opo, ilagay mo lang dyan. Bigyan mo dito mga si kuya. Mama, Po. ma, dan it's my milk and nature. Okay lang yan. Mama, very No, Chef. Dayla. Magluto po pala ako ngayon ng chicken para kay Marcel. Simpleng luto lang po, guys. Gusto niya lang yung parang gisa. So, si Marcel po kanina, guys, di ba, nagpunta sa Belgium. Ito lang naman yung pinunta niya doon. Nandito na po ulit siya sa bahay. Ganito, yung binili niya po doon. Ito din po yung binibenta niya online. Yan, guys. Ito po yung business ni Marcel. Full-time sa bahay. Full-time na tagahatid sa mga bata sa school. Hatid sundo niya yan, guys. Tapos full-time din siya yung nag-grocery dito sa bahay. Ayan, ito mga binibenta niya. Hindi ko nga minsan maintindihan sa mga nagbibili nito na kahit sobrang mahal, guys, binibili pa rin po nila. As in, minsan makabenta yan si Marcel lang isang cards or 3 cards. 1K, euros yun. Top 5, sometimes 3 cards, it's worth 1,000. Yeah, the most expensive card from the regular sets is Elsa Spirit of Winter. Okay. And it's about 1,400 euro, 1,400. Wow, 1 card. Imagine nyo yung gasta, guys, tapos may magbili. Isang card, ha? So these people Yeah. also had a display, like a glass display, Yeah? and stuff that they have won, but also a PSA, so that's a rating company in America. Yeah? They rate sports cards, but also these cards. Yeah. And the highest rating for a card, and then they have one from Elsa. Wow! That's around 2,500 euro. Kasi si Marcel nga po, guys, mga year ago na to siya na binibuild niya na tong business before po siya umalis dyan sa, sa dati niyang pinagtatrabahuan. Kasi nung bata pa rin to si Marcel, wala pa to siyang pamilya or girlfriend. Ginagawa niya na rin po itong na to, laro na to. Parang mga cars nga na kailangan para sa games. Ipag sa Europe po, mga mahilig po to sila sa mga ganito. So yung mga binibenta po ni Marcel, yung parang sa mga Disney, Lorcana, tapos may magic cards din po to siya, madami. Magaling din po kasi talaga to si Marcel sa business. Yung isip niya ba, magaling siya magpatakbo ng pera. Kasi itong mga cards na to, alam nyo, nagsimula lang to siya dati. Ngulangot na. Buti na lang naggagamit nga ng tissue. Nagsimula lang po to siya dati sa maliit lang na business hanggang sa lumaki. Kasi nga, yung niya dito, ginamit niya, kumbaga pinaikot niya po talaga yung pera. So ito din po ngayon yung pinagkakabisihan nga ni Lito na nandito siya. Ayan, guys. Where is Tamatawa? Ganito. 45 euro, 1 card. Grabe, 45 euros 1 card. Magkano na yan sa peso? I-convert nyo, times 62. So ito lang naman yung drinad niya nga po ng almost 6 hours. Ay, nansara? 6 hours. 6 hours. Balikan, guys. 600 kilometers, 6 hours, right? Binili niya. Akala ko kagabi, I really thought the customer will buy something from you. Yeah, they did for 2 years. Yeah. And they spent with me about 50% more of what I now paid to get it back. Natawa nga ako kaya itong mga cards ko na binili niya, binili din ng customer na yun kay Marcel 10 years ago nga. So ngayon parang hindi na niya masyadong kailangan, bininta niya ulit kay Marcel. So ang mangyayari, si Marcel naman niya, ibibenta po yun ulit. Which is worth more na po from 10 years ago. So doble din po talaga yung kita dito ni Marcel kapag nabenta niya, guys. Ganyan po ka-business-minded ang aking asawa. Pag mag-grocery nga kami niyan, guys, hindi pa kami nakakarating sa sa cashier. Alam na niya yung babayaran kung magkano. Lahat yan naka-budget, lahat yan alam niyo kung magkano yung kailangan lang bayaran, mga ganun ba. Pero kay matrabaho din po talaga yan. Kaya si Lito malaking tulong din na nandito kasi nga tinutulungan niya siya ni Lito na mag-sort out ng cards. Si Lito nga, alam niyo, sinabihan ko na pag ako umalis na o umuwi na sa Pilipinas, tulungan mo si Marcela. Pag uwi na siya. Ang pag-sort out po ng cards, kadaming trabaho yan, guys. Kaya sort out mo yan siya by color, by letters.
Kaya laking tulong po ni Lito kay ano, Marcel na nandito nga din siya. Tanyo, nakabili siya ng bag kay sumako. Si Matthew nga po ngayon, alam nyo, nagkaka-interest na rin sa mga ganyan. Baka ito mag-take over ng company ni Marcel pag malaki na si Kuya. Gusto mo yung Kuya? Yeah. Magbenta ka din ng mga cards? Ha? Yeah. Kung titingnan lang po natin, parang very simple lang. Pero pa yung mga amounts ng iba dyan, guys. Grabe kamahal. Ah! Ano yan, Paura? Edo, nagkanta na naman. Kaya yung mga lagayin din po ng mga cards, kailangan very ano din, ayan o, naka-plastic kay para hindi po masira. Kasi pag may damage yan, ibig sabihin, less din yung worth ng cards na yan. Kanta naman yung dito. Tanggal tayo ng mga pinagugasan po kanina na naman ng dishwasher natin. Malaking tulong talaga ng taga-ano na to dito. Hugas sa bahay, guys. Kapag may bisita. Lalo-lalo pag birthday ng mga anak ko. Mas dito ko to siya na-appreciate. Wala na tayong hugas-hugas. Ay, minsan, nagmamano-mano po ako kapag yung mga kawali, yung hindi pwedeng ilagay dito, kaserola. Yun yung namano-mano ko. Pero madalas po, hinugasan na ito, ano, lahat ng pinggan, baso. Si Lito po ando ngayon sa taas, nagpapahinga siguro. Siya din kasi kanina nagbantay sa mga bata nung nandito si Precious. Kaya nag-usap din kaming dalawa. Chika-chika. Guys, kung natin naman si Lito. Als jullie eten dan? Tingnan natin. Kain na, kain na. Mama! Po. Papa said Kain na dito. that is Papa's eten. Opo. That is Papa's eten. Hindi ka nagulat. Sarap buhay kay busog-busog na naman ang baranday. iPad time. Nakakapag-iPad lang po so sila kapag tapos na yung dinner. Anong pinapanood mo dyan, Nak? Pinapanood mo po? Potjes helemaal leeg. Kanta? Mahilig talaga to si Mila sa music, guys. Parang i-enroll ko din po to siya. Pero unahin ko yung football muna kay gusto niya po nung maglaro. Busog ka, Lita? Yeah, okay. Ilang kilos ka na ngayon? Depende, pag busog ako 64. 63. Pag bagong gising, 63. Pag bagong gising mga 62. Pero feel mo, tumabak ka rin dito. Ngayon. Ako din. Pero, para mabilis lang din kasi ako pumayat. Bawi ka na pag uwi sa Pilipinas, jogging ka ulit.